Ako po si Dr. Victor Castillo at ang mga ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay hindi gawa-gawang teorya, hindi mga mabulaklak na salita para lang pag-aangin ang inyong loob at lalong hindi ito isang panluloko para pilitin kayong magbayad ng daan-daang libong piso sa mga kahina-hinalang klinika na nag-aalok ng pekeng stem cell therapy. Ang mga ipapaliwanag ko ngayon ay buong tapang na inilathala sa isa sa mga pinakamahigpit at pinakakagalang-galang na scientific journals sa buong mundo. Binabago nito ang kasaysayan dahil pinapatunayan nito na ang baga ng tao ay may ganap na kakayahang pagalingin ang sarili nito. Bago tayo sumisid sa himalang ito, hayaan ninyong magsimula ako sa isang nakakalungkot na numero. Dito mismo sa Pilipinas at maging sa buong mundo, humigit kumulang 15% ng mga matatandang lampas, 40 anyos ang tahimik na nagdurusa sa ilang antas ng pagbabara sa baga. Ang emphysema, isang malupit na uri ng pagkasira sa tissue ng baga, ay unti-unting sumasakal sa paghinga ng milyon-milyong tao ngayon mismo. Sila ang mga tatay at tito natin na pilit umaakyat sa ilang baitang ng hagdan, ngunit nakakaramdam ng matinding paninikip ng dibdib na papakapit sa pader habang hinahabol ang kanilang hininga. Sila ang mga lola at nanay natin na gusto lang sanang lumabas sa bakuran para magwalis ng mga tuyong dahon, pero kailangan muna nilang umupo sa tabi bago pa man matapos ang paglilinis. Sila ang mga taong napilitang isuko ang saya ng paglalakad tuwing umaga o ang pagbuhat sa kanilang mga apo, dahil ang bawat galaw ngayon ay naging isang madugong labanan para makahigop ng sapat na hangin papasok sa kanilang sirang baga. Kung meron man sa mga sitwasyong ito ang kumurot sa inyong puso dahil nakita ninyo ang inyong sarili o ang inyong mahal sa buhay, pakiusap, manatili po kayo. Ang pag-uusap nating ito ay ginawa para sa inyo. Ang ating paglalakbay ngayon ay dadaan sa 3 napakahalagang yugto na magliligtas ng inyong buhay. Una, ikukwento ko sa inyo ang nakakagulat na natuklasan ng siyensya na sumira sa 100 taong maling paniniwala tungkol sa baga. Pangalawa, sabay nating kakalagin ang isang biolohikal na buhol. Bakit patuloy na nabubulok at lumalala ang bagang may emphysema kahit pa mahigit 10 taon na ninyong itinigil ang paninigarilyo? At paano ito direktang konektado sa mga pagkaing inihahain ninyo sa inyong hapagkainan ngayong linggo? Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, iaabot ko mismo sa inyong mga kamay ang isang praktikal na plano ng aksyon na buong-buong nakabase sa ebidensyang medikal na kayang-kayang simulang gawin ng kahit sinong nakikipaglaban sa emphysema ngayong araw sa loob mismo ng inyong bahay, habang hinihintay nating maging abot kamay na sa lahat ang himala ng cellular medicine. Ngunit bago natin buksan ang pahinang ito, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga videos na hindi nila napapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon? Kung nakasubscribe na kayo, libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo. At malaki ang maitutulong nito upang makarating ang channel na ito sa mas maraming Pilipinong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang inyong pagsuporta ay ang apoy na nagpapainit sa dedikasyon ko bilang isang doktor. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang makasaysayang pangyayari sa Maynila. Noong Setyembre 2023, sa isang malaking pagtitipon ng mga internasyonal na eksperto sa paghinga, kung saan nagsama-sama ang mga pinakamagagaling na isip sa larangan ng sakit sa baga. Isang grupo ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines UP ang umakyat sa entablado at nag-anunsyo ng isang bagay na nagpatigil sa paghinga ng lahat ng dumalo. Si Dr. William Zamora at ang kanyang grupo ay tahimik na sumubaybay sa 20 pasyenteng may moderate hanggang severe na chronic obstructive pulmonary disease COPD sa loob ng 24 na magkakasunod na linggo. Ang kaibahan, lahat ng mga pasyenteng ito ay sumailalim sa isang pamamaraang
hindi pa nagagawa kailanman. Muling itinanim transplant sa kanila ang sarili nilang progenitor cells na nakuha mismo sa kanilang sariling baga. Isang espesyal na uri ng cell na tinatawag sa medisina na P63 positive cells. At heto ang natuklasang yumanig sa mundo ng medisina 2 sa mga pasyenteng iyon nang sumailalim sa CT scan follow-up sa ika-24 na linggo ay nagpakita ng isang imahe na noon ay itinuturing lamang na science fiction. Ang mga pinsala ng emphysema, ang mga itim na butas, ang mga patay na espasyo na malinaw na nakikita sa X-ray ay nawala. Hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Hindi lang ito lumiit, hindi lang lumabo, kundi tuluyang naglaho. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan na ang ganitong pag-usbong muli ng baga ay naitala at napatunayan sa pamamagitan ng medical imaging sa katawan ng tao. Ngunit ang mahimalang kwento ay hindi natatapos doon. Ang buong research report na kalaunan ay may pagmamalaking inilathala sa sikat na Science Translational Medicine Journal noong 2024 ay ibinunyag ang tunay na lawak ng himalang ito sa lahat ng mga pasyenteng sumali. Ang kanilang diffusion capacity, na sa madaling salita ay ang sukat ng lakas ng baga sa pagbomba ng oxygen papunta sa dugo, ay tumaas ng 18.2% sa grupong nakatanggap ng transplant. Samantala sa control group na hindi nakatanggap ng paggamot, ang kakayahang ito ay patuloy na bumagsak ng husto, bumaba pa ng 17.4%. Iyan ay isang malaking agwat na halos 36% sa pagitan ng pagbabalik buhay at patuloy na pagkasira. Sa 6-minute walk test, ang pinakamahigpit at pinakatotoong sukatan ng tibay ng baga sa pang-araw-araw na buhay, na italang nakapaglakad ang mga pasyente ng mas malayo ng average na 30 metro nang hindi kinakapos ang hininga. Ang kanilang quality of life scores ay tumaas ng husto, lumampas sa antas na tinatawag ng mga doktor na tunay na nagbigay ng ginhawa sa pasyente. At ang pinakamaganda sa lahat, ang lahat ng pagbabalik lakas na ito ay nangyari ng maayos at walang anumang matinding peligro o komplikasyong medikal. Bilang isang doktor na nagpapahalaga sa katapatan, kailangan kong maging prangka sa inyo tungkol sa mga limitasyon ng pag-aaral na ito dahil kailangan ninyo ng buong katotohanan at hindi mga ilusyon. Ito ay nasa phase 1 trial pa lamang na ang ibig sabihin ang pangunahing layunin nito ay para malaman kung ang pamamaraang ito ay ligtas sa tao at hindi pa ito ang pinal na ebidensya para magamit ng lahat. Kakaunti pa lamang ang mga sumali, nasa 28 tao pa lang. Ang mga phase 2 at phase 3 trials na kasali ang libu-libong tao ay sa pilitang kailangang gawin upang kumpirmahin ang mga nakakagulat na resultang ito. Ngunit ang pinakapunto, ang sinag ng pag-asa na gusto kong makita ninyo ay ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang sangkatauhan ay may hawak na totoong ebidensya sa totoong tao na ang mga progenitor cells na natutulog mismo sa loob ng ating baga, kapag nagising ng tama, ay may ganap na kakayahang magsimula ng proseso ng pagpapagaling na dating inakala ng medisina na imposible. Ang tanong natin ngayon ay hindi na, kaya bang pagalingin ng baga ang sarili nito? Ang tanong na ngayon ay, kailan natin madadala ang pamamaraang ito sa mga ospital? At ano ang dapat nating gawin para maprotektahan ang ating baga ngayon din habang hinihintay ang araw na matanggap natin ang himalang iyon? Upang lubos na maintindihan kung bakit napakadakila ng pagtuklas na ito at kung bakit ang murang plano na ibibigay ko sa inyo mamaya ay kayang-kayang isalba ang inyong paghinga, kailangan nating himayin kung ano ba talaga ang sumisira sa baga mula sa loob. Hindi ito ang simpleng pag-ubo sa labas, kundi ang madugong digmaan sa antas ng ating mga cells. Ang malusog na baga ng isang tao ay isang obra maestra ng may kapal. Naglalaman ito ng humigit kumulang 500 milyong alveoli, mga maliliit na sako ng hangin na kasing lambot ng kumpol ng mga ubas.
Sa bawat paghigop ninyo ng malalim na hininga, ang 500 milyong ubas na ito ay lobo na lumalaki upang sumalo ng oxygen at ilabas ang nakakalasong carbon dioxide. Ang mga pader ng mga sako ng hangin na ito ay napakanipis, kasing kapal lang ng isang sel, para madaling makalusot ang oxygen at makapasok sa daluyan ng dugo. I-imagine ninyo ang mga pader ng alveoli na parang manipis na papel ng isang mamahaling coffee filter. Hanggat buo at maayos ang filter, nasasala ang sustansya. Kapag napunit at nasira ang filter, masasayang ang lahat. Sa sakit na empisema, ang mga maninipis na pader na ito ang mismong napupunit at nawawasak. At narito ang unang nakamamatay na mekanismo na dapat ninyong maintindihan. Bakit ba nangyayari ang pagkasirang ito? Marami sa aking mga tito at lolo na pasyente ang naiinis at nawawala ng pag-asa. Dok, mahigit 10 taon na akong huminto sa paninigarilyo. Bakit patuloy pa ring nasisira at nagkakapunit-punit ang baga ko? Ang masakit na kalituhang ito ang dahilan kaya maraming sumusuko at iniaasa na lang sa tadhana ang buhay. Ang malupit na katotohanan ay ito. Ang usok ng sigarilyo, maraming taon na ang nakalipas, dagdag pa ang maitim na usok at polusyon sa syudad ay ginalit ng husto ang immune system sa loob ng inyong baga. Ginising nito ang 2 klase ng agresibong sundalo na tinatawag na macrophages at neutrophils. Likas sanang ipinanganak ang mga sundalong ito para protektahan kayo laban sa bakterya, pero dahil sa sobrang pagkagalit sa mahabang panahon, nawalan sila ng kontrol. Nagsimula silang maglabas sa paligid ng mga asido at mga malulupit na enzymes. Ang mga enzymes na ito, sa literal na kahulugan, ay parang mga molekular na lagari na idinisenyo para humati ng laman. Sa katawan ng isang malusog na kabataan, laging may nakasunod na sistemang pulis na nagpipigil sa mga lagaring ito. Ngunit kapag ang pamamaga ay naging chronic o matagalan, na natatalo ang mga pulis. Malayang nakakapinsala ang mga lagari. Walang awa nilang pinutol at nginuya ang mga elastikong collagen fibers na bumubuo sa pader ng alveoli. Ang resulta, ang mga sako ng hangin ay lumiit na punit at nagsama-sama upang maging mga walang kwentang malalaki at itim na butas na parang kuweba. Ang pinakamalala pa rito, kapag naon na ang switch ng pamamagang ito, ang apoy na ito ay natututong magliyab at sumunog ng kusa habang buhay. Ang sigarilyo noon ay nagsilbing posporo lamang na nagsimula ng apoy, pero ang pamamaga ay natutunan ng sunugin ang buong kagubatan ng mag-isa. Iyan ang dahilan kung bakit kahit 10 taon na kayong hindi naninigarilyo, kung kumakain pa rin kayo ng hindi masustansya, tamad mag-ehersisyo at nakakalanghap ng maruming hangin, ang apoy na iyon ay tahimik pa ring niluluto ang inyong baga. At para sa inyo pong mga lampas 50 anyos na ang paninirang ito ay may isa pang kasabwat, ang pagkaubos ng glutathione. Ang glutathione ay ang pinakamakapangyarihang antioxidant. Ito ang inyong elite na hukbo ng mga bumbero na mismong ginagawa ng katawan para patayin ang apoy ng pamamaga. Ang masakit paglampas ng edad 50, ang bilang ng mga bumberong ito ay natural at mabilis na bumabagsak. Sa parehong apoy ng pamamaga, baka gasgas lang ang gawin nito sa isang 30 anyos na lalaki. Ngunit kaya nitong sunugin ang isang buong bahagi ng baga ng isang 60 anyos na pasyente dahil ang sistema ng mga bumbero ay matanda na at paubos na. Iyan ang unang mekanismo. Ang chronic na pamamaga ay kusang nag-aapoy at tandaang mabuti. Ang apoy na ito ay kayang-kayang patayin kung alam natin kung paano makialam. Ang pangalawang mekanismo ay ang maningning na liwanag na nagpapaliwanag kung bakit nangyari ang himala sa ating pag-aaral. Sa ilalim ng balat ng ating mga daanan ng hangin bronchi, may isang tahimik na hukbo na nakalimutan na ng medisina sa loob ng ilang dekada. Tinatawag silang P63 progenitor stem cells. Huwag malito, hindi ito mga stem cells na nakuha mula sa bone marrow o sa pusod ng mga sanggol. Sila ay mga karpintero na nakatira at nanatili na sa inyong sariling baga
Simula pa noong kayo ay ipinanganak, matiyagang naghihintay ng napakalakas na signal ng paghingi ng saklolo para magising. Kapag nakaranas ng biglaang pinsala ang baga, ang mga karpinterong ito ay may pambihirang kakayahan, gumagapang sila pababa mula sa daanan ng hangin papunta sa mga napunit na alveoli at binabago ang kanilang sarili para maging bagong maninipis na pader na nagtatagpi sa mga butas. Sila talaga ang pinakamagaling na in-house repair team ng baga. Kung gayon, bakit sa mga taong may emphysema, walang magawa ang mga karpinterong ito? May dalawang dahilan. Una, masyado ng kaunti ang natitirang karpintero kumpara sa bilis ng kalupitan ng mga lagaring enzyme. Pangalawa, sa luma at sirang baga, ang mismong mga karpinterong ito ay pagod na sakitin at nawalan na ng kakayahang magparami. Ang ginawa ni Dr. Zamora sa Maynila ay hindi maitim na mahika. Gumamit lang siya ng endoscope, kumuha ng ilang malulusog pang karpinterong P-63 mismo sa pasyente. Inilagay ang mga ito sa isang perpektong kapaligiran sa laboratorio sa loob ng 5 linggo para pakainin at paramihin mula sa ilang libo ay naging isang hukbo ng higit sa 1 bilyong matatapang na sundalo. Pagkatapos ibinumba pabalik ang 1 bilyong sundalong ito diretso sa mga nasirang daanan ng hangin ng pasyente. Sa madaling salita, tinulungan ng medisina na paramihin ang mga karpintero ng baga, binigyan sila ng napakalaking bilang para tagpiin ang mga pinsalang dati ay hindi nila kaya. Ang pinakamahalagang detalye sa pag-aaral na ito ay kung sinong pasyente ang ginamot. Habang mild o moderate pa lang ang sakit, mas mataas ang tsansa na mabura at maayos ang mga napunit sa baga. Nagpapadala ito sa atin ng isang emergency na mensahe. Ang ginintuang oras para iligtas ang inyong baga ay hindi yung kung kailan kailangan nyo ng gumamit ng wheelchair at oxygen tank. Ang ginintuang oras ay ngayon mismo habang nagsisimula pa lang kayong kapusin ng hininga. Ang ikatlong mekanismo ay isang hindi nakikitang patibong na kailangan kong ipaliwanag dahil direktang may kinalaman ito sa breathing exercise na ituturo ko sa inyo maya-maya. Ang tawag dito ay air trapping o ang pagkakulong ng hangin. Gaya ng sinabi ko, kapag naputol ang pader ng alveoli, hindi lang sila nawawalan ng kakayahang magpalit ng oxygen. Ang mga pader na iyon ay nagsisilbing parang mga elastikong rubber band na humihila at nagpapanatiling nakabuka sa mga maliliit na tubo ng hangin para makalabas ang hangin. Kapag napatid ang mga rubber band na ito, nawawala ng suporta ang mga tubo. Ang resulta, kapag pilit ninyong inilalabas ang inyong hininga, ang pressure sa dibdib ay pipit-pitin at isasara ang mga tubo na ito bago pa man makalabas ang lumang hangin. Ang nakakalason at lumang hangin ay nakukulong sa loob ng baga. Araw-araw ang baga ay lalong lumalaki na parang lobong, sobrang pinalobo, punong-puno ng naipong hangin na wala namang silbi. Ang napakalaking lobong baga na ito ay malupit na dadagan pababa sa diaphragm, ang pinakamahalagang muscle na hugis arko sa ilalim ng baga na ginagamit natin sa paghinga. Ang diaphragm ay mapipitpit, magiging flat, at mawawalan ng kakayahang mag-stretch. Sa oras na ito, magpapanik ang katawan, mapipilitan itong gamitin ang mga muscle sa leeg, sa balikat at sa dibdib para pilit na iangat ang inyong dibdib sa bawat paghinga ng may matinding hirap. Nararamdaman ninyong nasasakal kayo, sumisikip ang dibdib, parang kulang sa oxygen, pero ang mapait na katotohanan ay sobra ang hangin sa inyong baga. Hangin na patay at nakakulong. Ang pinakamagandang balita rito ay ang mechanical na air trap na ito ay kayang-kayang baligtarin ang malaking bahagi nito sa pamamagitan ng respiratory physical therapy o mga ehersisyo sa paghinga. Kahit na hindi pa naghihilom ang mga butas sa baga, kayang-kaya ninyong sanaying muli ang inyong diaphragm, buksan ang mga saradong tubo at ilabas ang mga lumang hangin. Ito ay agad na magbabawas sa pakiramdam na hirap huminga at mas mapapalayo ang distansya ng inyong paglalakad nang hindi kailangan ng anumang mahiwagang gamot. At ang huling mekanismo, ang ikaapat, ang koneksyon ng bituka at baga, gut-lung axis. Kakaunti lang ang mga doktor na malinaw na nagpapaliwanag nito sa pasyente.
Ang inyong bituka at inyong baga ay direktang nag-uusap sa bawat segundo sa pamamagitan ng immune system. Ito ay isang biological fact na napatunayan na ng mga siyentipiko ng malinaw sa mga dokumento. Kapag kumakain kayo ng madahong gulay at fiber ang mga good bacteria, sa inyong bituka ay ipe-ferment ang mga ito at gagawa ng mga mahiwagang molekula na tinatawag na short-chain fatty acids. Ang mga butyrate molecules na ito ay papasok sa dugo, tatakbo, diretso sa baga, didikit sa mga namamagang immune cells at mag-uutos. Itigil nyo na agad ang paglalabas ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga. Ito ang mismong malamig na tubig na papatay sa apoy na sumusunog sa inyong alveoli na nabanggit ko sa unang mekanismo. Napakaraming medical studies ang kumumpirma. Ang diet na mataas sa fiber ay tumutulong na pigilan ang paglawak ng mga punit ng emphysema dahil mismo sa mekanismong butyrate na ito. Sa kabilang banda, kung kayo ay lampas 50 anyos na at nagkagulo ang bakterya sa inyong bituka, dumami ang bad bacteria, magpapadala sila ng mga signal ng pamamaga pataas sa baga, kaya mas lalong lumalala at dumadalas ang inyong pag-ubo at hirap sa paghinga. Para mas madaling intindihin ang inilalagay ninyo sa inyong tiyan, ngayon ang mismong magdedesisyon kung pahihinain o palalakasin nito ang apoy ng pamamaga na sumisira sa inyong baga. Mga lolo, lola, tito at tita, ngayon ay hawak na ninyo ang mapa ng biology ng inyong sariling katawan. Naintindihan na ninyo kung paano sinisira ng chronic inflammation ang inyong alveoli, kung paano naghihintay ng utos ang inyong mga P63 na karpintero, kung paano sumasakal sa diaphragm ang air trap, at ang mahalagang koneksyon ng kinakain ninyong kanin sa paghinga ng inyong baga. Batid kong ang pinakamalaking tanong na nagliliyab sa inyong isipan ngayon ay, Doc, nakakapagbigay nga ng pag-asa, pero nabubuhay ako ngayon sa mahinang katawang ito. Ang himala ng pagtatanim ng P63 cells na natuklasan sa pag-aaral ay hindi pa available sa lahat ng ospital natin. Ano ang dapat kong gawin para iligtas ang sarili ko ngayon mismo? Ang sagot ko ay isang plano na may 5 prioridad na magliligtas sa inyong buhay. Inayos ko ito ayon mismo sa antas ng epekto na napatunayan ng siyensya para malaman ninyo kung saan magsisimula. Prioridad numero 1, ang nakalimutang tagapagligtas, formal na pulmonary rehabilitation. Pakiusap, huwag po ninyong ipagkamali ito sa simpleng pagsusuot ng sapatos at paglalakad-lakad lang sa parke o pag-iikot-ikot lang ng braso sa pag-eehersisyo. Ang tinutukoy ko ay ang seryosong pulmonary rehabilitation, pulmo rehab, na may tamang pagsusuri sa kakayahan ng inyong baga at idinisenyo mismo ng mga respiratory physical therapists. Bakit ito ang numero 1? Dahil ang American Thoracic Society, ang pinakamataas na awtoridad sa baga, ay inilagay ito sa pinakamataas na strongest recommendation para sa mga pasyenteng may COPD. Ang isang napakalaking pag-aaral sa 19,000 pasyente ay nagpatunay na ito ang paraan ng pagligtas ng buhay na may pinakamalakas na epekto sa quality of life, mas malakas pa kaysa sa kahit anong vitamins o pagpapalit ng diet lang. Ang planong ito ay dapat may 3 haligi: endurance training, pagbibisikleta sa stationary bike o paglalakad sa treadmill ng palakas simula sa 60% ng inyong makakaya. Pinipilit nito ang puso at baga na matutong magtrabaho ng mas maayos. Muscle strength training, pagbuhat ng magaan na dumbbells o paghila ng resistance bands. Bakit? Dahil 30 hanggang 60% ng mga pasyenteng may malalang COPD ay nawawalan ng muscle at nangangayayat ng husto. Ang respiratory muscles ay mga muscles din. Kapag naubos ang inyong muscle, mawawalan kayo ng lakas para hilahin at ibomba ang baga ninyo sa paghinga. Inspiratory muscle training, paggamit ng isang espesyal na aparato, tulad ng spirometer na hinihipan at may resistance. Para itong nagbubuhat ng weights ang inyong diaphragm, nagpapataas ng lakas sa paghinga at direktang nagtatanggal ng pakiramdam ng pagkakapos ng hininga.
Kung hindi pa kayo makakapunta agad sa Physical Therapy Center, gawin agad ang dalawang nakakaligtas na ehersisyong ito sa bahay para basagin ang air trap. Kasanayan 1, pursed lip breathing. Paghinga na parang humihipan ng kandila, huminga ng malalim at dahan-dahan gamit ang ilong. Pagkatapos isara ng bahagya ang mga labi na parang sisipol o hihihip ng kandila at dahan-dahang ilabas ang hangin sa loob ng 4 na segundo. Ang pagsimangot ng labi ay lumilikha ng pressure, pabalik na nagbubukas sa mga maliliit na tubo ng hangin na naipit at nagbibigay daan para makalabas ang mga nakakalasong lumang hangin. Kasanayan 2, diaphragmatic breathing paghinga gamit ang tiyan. Humiga ng patihaya, ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa sa tiyan. Huminga gamit ang ilong at siguraduhing ang kamay sa tiyan ang umaangat habang ang kamay sa dibdib ay hindi gumagalaw. Huminga palabas gamit ang pursed lip hanggang sa bumaba ang tiyan. Ang ehersisyong ito ang gumigising sa inyong diaphragm na naging flat na at inuutusan itong magtrabaho muli. Gawin ito ng regular at sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na linggo, magugulat kayo na ang pag-akyat sa hagdan o pagligo na dati ay nagpapahingal sa inyo, ngayon ay mas naging magaan na. Pagsapit ng 8 linggo, ang distansya ng paglalakad ninyo ay maaaring madagdagan ng 30 hanggang 60 metro. Prioridad numero 2, ang pagkaing pumapatay ng apoy, anti-inflammatory diet. Tandaan ang mekanismong gut-lung axis kanina. Ang layunin ng inyong hapagkainan ay buhusan ng tubig para patayin ang apoy ng pamamaga at magbigay ng materyales na parang semento para maayos ng 63 cells ang inyong baga. Ang pinakamagandang paraan ng pagkain na kinikilala sa respiratory medicine ay ang Mediterranean diet. Para iangkop ito sa Pilipinas, gawin po ninyo ito, kumain ng fatty fish 2 hanggang 3 beses bawat linggo, salmon, tamban, sardinas, tulingan. Ang 150 gramo na salmon ay may 25 gramo na omega-3. Ang omega-3 ang walang tatalo sa pagtigil ng pamamaga. Pinapabagsak nito ang mga cytokines na naninira sa pader ng alveoli. Isang pag-aaral na sumubaybay sa 15,000 tao sa loob ng 20 taon ang nagpatunay na ang mga taong mataas ang omega-3 sa dugo ay mas mabagal masira ang baga. Damihan ang mga beans. Munggo sitaw kidney beans o red beans na nilagang walang asukal. Ang beans ang hari ng fiber, bababa ito sa bituka para pakainin ang bakterya na gagawa ng butyrate na magliligtas sa inyong baga. Gumamit ng extra virgin olive oil. Gamitin bilang dressing sa salad o ilagay sa lutong pagkain, ipalit sa mantika ng baboy o mga nabibiling vegetable oil na puro omega-6 na nakakadagdag ng pamamaga. Madilim na berdeng gulay at makukulay na prutas. Nagbibigay ito ng magnesium folate at flavonoids bilang antioxidants na naglilinis sa mga free radicals sa baga. Mga kalabang dapat iwasan. Mahigpit na iwasan ang mga processed meats, hotdog, tocino, longganisa, delata. Ang mga preservatives doon ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy ng pamamaga. Iwasan din ang kumain ng sobrang busog. Ang tiyan na sobrang puno ay dadagan pa itaas sa diaphragm, iipitin ang baga at mas lalo kayong mahihirapang huminga. Hati-hatiin na lang ang pagkain sa 4 hanggang 5 maliliit na meals sa isang araw. Prioridad numero 3, pigilan ang pagkaubos ng muscle. Kumain ng sapat na protein. Ang pagkaubos ng muscle wasting ay isang tahimik na sentensya ng kamatayan para sa mga pasyenteng may sakit sa baga. Kung wala kayong muscle, wala kayong lakas para mapanatili ang paghinga. Ang taong may emphysema ay nangangailangan ng mas mataas na protina kaysa sa normal na tao, mula 1.2 hanggang 1.5 gramo ng protina kada kilo ng timbang araw-araw. Kung kayo ay 50 kilo, kailangan ninyo ng 60 hanggang 75 gramo ng purong protina. Mahirap makuha ito kung 2 hanggang 3 beses lang kayong kakain. Ang solusyon ay hatiin sa 5 meals at bawat meal dapat may high quality protein, isang nilagang itlog,
hiniwang laman ng manok chicken breast, isang hiwa ng isda o isang baso ng unsweetened yogurt. Babala. Kung kayo ay may chronic kidney disease, kailangan ninyong tanungin ang inyong doktor bago taasan ang protina dahil hindi kayang i-filter ng sirang kidney ang sobrang protina. Prioridad numero 4. Mga vitamins at supplements na may matibay na ebidensya. Huwag basta bumili. Napakaraming ina-advertise na vitamins sa internet pero sa mahigpit na mata ng medisina. Ito lamang 3 ang talagang may kakayahang protektahan ang baga. N-acetylcysteine. Tandaan nyo yung mga bumberong glutathione na nawawala kapag edad 50 na. Ang NAC ang pinakamagandang sangkap para gumawa ulit ang katawan ng glutathione. Ipinakita ng isang napakalaking pag-aaral noong 2024 na ang regular na pag-inom ng NAC ay malaking kabawasan sa mga atake ng hirap sa paghinga na nagre-resulta sa pagkaospital at nagpapaganda sa kalidad ng buhay ng 3.47 na beses kumpara sa mga hindi umiinom nito. Ang dose ay madalas 600 mg bawat araw o 600 mg 2 beses bawat araw. Babala na nagliligtas buhay. Kung umiinom kayo ng blood thinners, gamot sa paglabnaw ng dugo o gamot sa pagpapalapad ng ugat sa puso, huwag na huwag basta iinom ng NAC nang walang reseta dahil pwede itong magpabagsak ng blood pressure o magdulot ng matinding pagdurugo. Magtanong sa doktor. Vitamin D 60 hanggang 80% ng mga pasyente ng COPD ay may malalang kakulangan sa vitamin D. Kinumpirma ng Cochrane Review, 2024 na ang pag-inom ng vitamin D para sa mga taong sobrang kulang nito ay nakakabawas ng mga acute attacks. Huwag uminom ng walang basihan. Magpa-blood test muna sa ospital. Kung ang vitamin D ninyo ay mababa sa 20 nanogram bawat mililitro, reresetahan kayo ng doktor ng 2,000 hanggang 4,000 IU araw-araw. Kung sapat na ito ang pag-inom pa ng sobra, ay masama na. Magnesium. Ang magnesium ay maganda para i-relax at pabukahin ang daanan ng hangin bronchodilator. Sa ospital, nag-IV pa ng magnesium ang mga doktor kapag inoobserbahan ang pasyenteng hirap huminga. Sa bahay, pwede kayong uminom ng magnesium glycinate 200 hanggang 400 mg bawat araw para tulungan ang paghinga. Mahigpit na bawal ito sa mga may kidney failure dahil magdudulot ito ng pagkalason. Prioridad numero 5. Ang nakatagong kalaban sa gabi, sleep apnea. Paghinto ng paghinga sa pagtulog. Napakaraming pasyente ko ang sumusunod sa mga plano pero sobrang pagod pa rin. Ang dahilan pala ay nasa tulog nila. Mga 20 hanggang 30% ng mga pasyenteng may COPD ay mayroon ding sleep apnea. Pagsapit ng gabi, kapag humihilik ng malakas bumabara ang daanan ng hangin at mabilis na bumabagsak ang oxygen sa dugo. Ang kakulangan sa oxygen sa buong gabi ay sumisira sa puso ng husto dahilan kaya pagkagising sa umaga ay basag ang ulo, maghapon na naghihikab at antok at tuluyang nawawala ng lakas para mag-ehersisyo. Kung kayo ay malakas humilik o madalas magising dahil parang nasasakal, magpunta agad sa ospital na may pulmonologist at humiling ng polysomnography sleep study. Kung totoo ngang mayroon kayong sakit, na ito ang pagbibigay ng doktor ng CPAP machine na isusuot nyo habang natutulog ay magdadala ng himala at panibagong lakas na hindi mapapantayan ng kahit anong mamahaling bitamina sa buong mundo. Ang pagtanda at pagkakasakit ay maaaring magnakaw ng lakas ng inyong kabataan pero hindi nito pwedeng nakawin ang inyong kagustuhang mabuhay at ang inyong katalinuhan. Sa loob ng maraming dekada, ang mga pasyenteng may emphysema ay ikinulong sa isang mensahe ng kawalan ng pag-asa. Hindi na ito magagamot. Ang kawalan ng pag-asang iyon ang nag-alis sa pinakamalakas na sandata ng pasyente, ang kagustuhang lumaban. Nang sabihang wala nang magagawa, tumigil na kayong mag-ehersisyo, tumigil na kayong kumain ng tama at hinayaan na lang
ang apoy ng pamamaga na sunugin kayo. Ang nadiskubrehan sa mga bagong pag-aaral noong 2024 ay pinunit ang madilim na telang iyon. Ang baga ng tao ay may kakayahang pagalingin at ayusin ang sarili nito na patunayan na iyan. Ang tanong ngayon ay hindi na, pwede ba? Kundi, paano natin mapapahaba ang oras at mapoprotektahan ang baga habang hinihintay nating matanggap ang paggagamot na iyon? Ang pulmonary rehabilitation, anti-inflammatory diet, tamang ehersisyo sa paghinga at tamang bitamina. Lahat ng iyan ay hindi reseta ng mga albularyo. Ito ay ang pagsasama-sama ng ebidensyang medikal na inirerekomenda ng mga international medical associations. Abot kamay ninyo ito ngayon din at hindi ito sobrang mahal. Ang pagkakaiba ng nahihirapang huminga, ng pasikip-sikip at ng pag-inhale ng malalim na may kapayapaan minsan ay nakasalalay lamang sa pagkakaroon ng tamang kaalaman at ng disiplina na gawin ito araw-araw. Nakakahiyamang sabihin, nandito ako at sinasabi ang mga mabibigat na katotohanan ito dahil iyon ang sinumpaang tungkulin ng isang doktor. Hindi ako nagsasabi ng magagandang salita para lang purihin kayo. Ibinibigay ko sa inyo ang sandata ng katotohanan. Kung kayo po o ang inyong mahal sa buhay ay nagdurusa sa hirap sa paghinga at kung mayroon man sa video na ito na nagbigay ng tanong o kalituhan sa inyo, pakiusap po mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Babasahin ko po lahat iyan at ang mga katanungang iyon ang magsisilbing liwanag na gagabay sa aking mga susunod na pag-aaral at videos. Ang mahalagang aral. Ang katawan ng tao ay may nakakamanghang kakayahan na pagalingin ang sarili kung bibigyan nating ito ng tamang pagkakataon at tamang pag-aalaga. Huwag hayaang ang lumang paniniwala at pagkawala ng pag-asa ang humadlang sa inyo para maging malusog. Ang wastong ehersisyo, tamang pagkain at disiplina sa paghinga ay ang inyong mga pinakamalakas na sandata. Huwag po sanang kalimutang pindutin ang subscribe button at i-share o ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapwa matatanda na sobrang nangangailangan nito. Ang kalusugan ay kalayaan at nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan na bawiin ang kalayaang iyon. Patuloy po tayong maging matatag sa ating paglalakbay sa pagpapagaling ng sarili. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa susunod na video. Ako po si Dr. Victor Castillo, mabuhay at maraming salamat po.